Panoorin po natin mga kababayan at ating pong pag-usapan. Bigyan po natin ng reaksyon yung ginawang pagja-justify ng paring ito or di umano'y paring ito, nakalagay kasi dyan sa caption na tila pari po siya, no? Sa ginawa niyang pagja-justify sa ginawang pang-iinsulto po ni Duterte sa Diyos, no? Yung Diyos po na nabanggit sa Bible. Panoorin po natin and then mamaya, meron po tayong dalawang papakinggan yung totoong sinabi po ni Duterte. Pag-usapan po natin, bigyan po natin ng reaksyon dahil ako po ngayon pa lang talagang natatawa na lang ako sa ginawa niya. Panoorin po natin. I never said I never had God. Sabi ko, tribyuhin ninyo, your God is not my God. Your God is stupid. My God is perfect. I never said I never had God. Sabi ko, tribyuhin ninyo, your God is not my God. Your God is stupid. My God is perfect. So yun na po yung naging palusot po ni Duterte nung na-call out na siya or marami na pong nag-criticize sa kanya nung namak po niya si God, no? Yung tinawag niyang STUPID at nagmumura pa siya habang nagkukwento siya ng crucifixion, ano? So, ayun po yung ginagawa niya. Nakalagay po dyan, pari daw po yan, ano? Ito po kasi yung screenshot kung saan ko nakuha yung video na yan. So, sa totoo lang, alam mo, I think the Catholic Church, yung mga leaders ng Catholic Church, tignan niyo po itong video na ito ng sinasabing paring ito, no? Kasi nilagyan niya ng rebulto habang tinuturo niya, habang yung audio ng sinasabi ni Duterte ay ayan, nagre-react siya dyan, ano? Basically, in my opinion, he's trying to justify na yung sinabi ni Duterte ay hindi pa tungkol dun sa Diyos na nabanggit sa Bible. Ididibang po natin, ano, ipaparinig ko po sa inyo yung mga naunang videos ni Duterte bago niya sinabi ang kanyang justification dyan, ano. So, yan na po yung naging palusot ni Duterte nung yung mga tao, yung mga Kristiyano ay nag-react na po at hindi natuwa sa sinabi niya. And lalong hindi nakakatuwa kung ito nga po ay si Father, no, si Father na yan, kung pari nga po siya, is he's trying to justify yung maling-mali, kitang-kitang mali, no. Papakinggan po natin yung dalawang audio. Actually, maiksi din ito. Pero kung papakinggan niyo po yung full na audio, mauunawaan po natin pare-pareho na yung tinutukoy po ni Duterte is yung God na na-mention sa Bible. Ito po yung una. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? So clearly po, yung tinutukoy niya dyan, yung tinawag niyang STUPID, ay yung pong Diyos na na-mention po sa Genesis, sa Bible, no? Yung God na na-mention sa Holy Bible. Kasi nagkukwento siya about dun kay Adam and Eve, and then the original sin. No, eh may iba pa bang Diyos na natukoy doon? So, hindi ko gets to si Father, bakit niya gina-justify na parang gusto niyang palabasin na ibang Diyos yung tinutukoy ni Duterte. Naglagay siya ng photos ng mga rebulto dyan, ng mga, hindi ko alam kung mga Diyos ang ba yan, ano. So, he's trying to justify it na parang sinasabi niya, ang tinutukoy ni Duterte ay hindi yung Diyos Ama na nasa langit. Pero clearly, napakinggan natin, ang tinutukoy ni Duterte is yung God na na-mention sa Holy Bible, sa Genesis, sa kwento ni Adam and Eve. And mga kababayan, God's wisdom is beyond Duterte's imagination. It's beyond our imagination. Walang sino mang makakaalam or makakaintindi kung ano yung talino, wisdom ng Panginoon kung kayo po ay mga Christian, ano. So, who is Duterte to question God's wisdom or intellect? At sino siya para tawagin STUPID? Ang Panginoon. Clearly, ang Panginoon na tinutukoy niya is yung na-mention sa Holy Bible sa Genesis. Nagkwento pa nga siya about Adam and Eve, no?
So, wag nyo nang i-justify mga DDS. Si Father, ginustify pa niya. Hindi ba pinanood ni Father yung mga videos? Again, wala pong makakaunawa. If you are believer, Christian, wala pong makakaunawa sa talino ng Panginoon. Even Jesus Christ, hindi niya kinwestiyon ang Panginoon. Hindi niya kinwestiyon kung bakit kailangan niyang mapako sa krus, no? Kung bakit kailangan niyang danasin ang dinanas niya. Inalaw lang niya na matupad yung will ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi pa rin kayo naniniwala na yung Panginoon ng mga Christians, no, ang tinutukoy ni Duterte, pakinggan niyo itong second clip. Pakinggan niyo po. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Ayun, malinaw mga kababayan. He insulted the crucifixion of Christ. Yung pagpapako ni Jesus Christ ay kanyang insulto. Yung pagpapako, yung crucifixion na pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na nagligtas po sa atin mula sa mga kasalanan. Ininsulto po ni Duterte. So ano ba to si Father, no? Hindi ba niya alam yan? May iba pa bang Diyos na nagpa-crucify, na nagpapako sa krus? Ininsulto niya yung crucifixion na pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na nagligtas po sa atin mula sa mga kasalanan. So ibang Diyos pa ba yon na tinutukoy ni Duterte? Malinaw na ang tinutukoy niya doon is Jesus Christ. Doon sa unang video na napakinggan natin ni Duterte, video ni Duterte or audio ni Duterte, yung tinutukoy niya doon is yung God na na-mention sa Holy Bible because he was telling the story of Adam and Eve sa Genesis. And then yung second audio ni Duterte, he was talking about the crucifixion of Christ and he was insulting it. Nagmumura pa siya habang iniinsulto niya. So ano pa ang justification ng gagawin niyo dyan, mga DDS? Talagang alam mo, ako na lang nahiya kay Father no? Sa ginagawa niya, kung pari siya talaga, dapat siguro ma-call out at ma-check niyo kung ano bang aral lang, I don't know, no? Ayoko namang husgahan siya, pero sa ginawa niya yan, I think, mahuhusgahan siya talaga ng mga tao, no? Talagang nakaka-offend yan sa mga Kristiyano, tapos i-justify mo pa kung pari ka talaga, i-justify mo pa. Alam niyo mga kababayan, hindi naman ako naniniwala sa devil's number, ano? Pero minsan iniisip ko, totoo kaya yung devil's number? Kasi si Duterte nanalo noong 2016. Number 6 yung huling number. Binoto siya ng 16 million people or Filipinos. Number 6 din yung huling number. And he became the 16th president. So, number 6 din yung huling number. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganyang number, pero sabi nila, ang devil's number is 666. So, 2016, nanalo siya, voted by 16 million Filipinos as 16th president. No? And then, ang bukang bibig niya, patayin, palabanin, patay, itumba. Tapos, iniinsulto niya ang Diyos, iniinsulto niya ang crucifixion, tinawag niyang STUPID ang God, nagmumura siya habang iniinsulto niya ang crucifixion. Tapos ano pa, sabi niya, isasama niya yung mga supporters niya sa impyerno. If I'm not mistaken, sinabi niya siya yung kapalit ni Satanas. And then yung anak niya, sabi niya, siya pa rin ang presidente ng hell. Sabi ko, ano ba naman tong mga taong ito? Parang di ba, hindi ko alam, no? Pero I don't know kung gaano pa katinding justification ang gagawin nyo dyan para talagang pabanguhin. I mean, wala na eh. Talagang sobrang siya na mismo yung gumagawa ng mga bagay-bagay para ma-turn off yung mga tao sa kanya, kay Duterte. Pero yung mga supporters ni Duterte talaga namang todo justify, no? Todo justification na talagang siguro, ito lang sasabihin ko, no? Kung yung morality mo, yung values mo, and yung faith mo, na-destroyed na because of yung pagiging panatiko mo kay Duterte, ikaw yan, bahala ka, no? So, ayan, so, you're in the eyes and the ears of the Christian people who heard what Duterte said. For us, he mocked and insulted God, no? The God that's being mentioned in the Holy Bible, and Jesus Christ na nagpapako sa krus para maligtas tayo sa mga kasalanan. Para sa amin, yun ang ininsulto niya. And look where he is right now. Nasaan siya? Nakakulong.
Tapos mananalangin kayo. Mananalangin kayo sa Diyos. Mananawagan kayo na samahan namin kayo na manalangin sa Diyos. Come on. Anyway, kayo na lang po humusga mga kababayan na nakakaumay. Salamat po.